Nasa 1 milyong pisong halaga ng alahas at pera ang natangay ng budol-budol gang sa isang doktor sa Mandaluyong. Ang ipinundar ng biktima sa loob ng 50 taon na limas sa loob lang ng 1 oras. May exclusive report si June Veneracion. September 4 ng umaga ng unang mahagip ng CCTV ang grupo ng mga lalaki at babae sa labas ng isang condominium building sa Mandaluyong City. Isa sa kanila ang unang lumapit, sa 70 anyos na doktora na ayaw magpabanggit ng pangalan. May nag-bless sa akin Nasa na kalye mama. po kayo niyan? Nasa kalye. Nag-bless, hawakan yung kamay ko. Tapos nag-bless, ay, kumusta tita? Sabi ko, sino ka? Hindi kita kilala. Tapos sabi niya, kasama po ako ng mami ko ni Janet, dentist. Dentist kasi yung anak ko. Sa hindi maipaliwanag na rason, nakumbinsi ang doktora na sumakay sa kotse na lalaking nagmano sa kanya. Sa loob ng kotse, may iba pa palang kasabwat. Ang kumustahan, napunta sa usapang pera at pagkakakitaan. May isa pang kasabwat na nagkunwari ng mayamang Malaysian. Gumulong yung Malaysia sa tenga ko na, o sige, pagka bibigyan ka tang 100,000, i-donate mo sa church. Sabi niya sa akin ganon. Pasto namang isa, halik siya ng dito ng halik. Sabi ko, ano ba to? Nagpresenta ang biktima na magpahatid sa kanilang bahay. Hinakot ang kanyang mga naipong pera at alahas. Dinala sa mga sospek. Inilagay ito ng mga sospek sa isang bag. Dapat ay may pupuntahan pa sila. Pero biglang nag-iba ang plano nang mahawakan na ng mga sospek ang mga alahas at pera. Makikita pa sa CCTV na hinatid pa ng mga sospek ang biktima sa tapat ng condominium building kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Dala niya ang bag na inakalang pinaglagyan ng kanyang pera at alahas. Tsaka mabilis na umalis ang dalawang kotse ng mga sospek. Pagbukas ng biktima ng bag, ito ang laman. Mga nakarolyong papel, basahan at packaging tape. Wala na ang hubigit kumulang 1 milyong pisong halaga ng diamante, ginto, relo at pera. 50 years na tinago kong alahas. Yung iba hindi ko pa nagagamit talaga. Andun lang, bigla na lang kinuha ko. Tapos binigyan na walang pabog-abog sa hindi ko kilala. Iniimbestigahan na ng Mandaluyong pulis ang kaso ng budol-budol. Sa pag-aaral ng kuha ng CCTV at sa mga salaysay, mukhang pinag-aralan ng mga sospek ang biktima at ang kanyang daily routine. Kita nyo, kilala yung anak, ibig sabihin, niresearch yan lang mabuti kung sino mga kamag-anak para during the course ng kanilang panloloko is madaling makukuha ang tiwala ng biktima. Sa mga may impormasyon tungkol sa mga sospek, tumawag sa numerong ito. Nakahanda raw magbigay ng pabuya ang pamilya ng biktima. Huwag magtitiwala ka kanino. Pag may nagtanong, umiwas talaga. Huwag magpakatanga. Ako sanang naisip ko, naging tanga ako. June Veneracion, GMA News.